Magandang araw mga kamanggagawa, welcome sa ating second episode, pangalawang episode na po ito, dito sa probinsyano sa Manila. Sabi ko na nga po sa inyo, talaga pong gagawin at tutukan natin at gagawa ng bigyan ng panahon ang ating pagpapaalam at pagpaparating sa mga karapatan kung anong meron ang bawat manggagawa dito sa ating bansa. Ano po? So sa lahat po ng mga views ng ating first episode, maraming salamat po. By the way, pwede po kayong mag-comment at pwede po kayong mag-like at pwede nyo rin po i-share ang ating videos para po may parating natin sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga ordinaryong mga manggagawa. Hindi po alam kung ano yung mga karapatan at sadyang nagiging biktima sa pang-aabuso sa ng ating lipunan ukol sa kanilang pagpapamasukan at pagtatrabaho. Ano po? At syempre, gusto ko rin pong kuhanin ang side at ipaalam sa mga magmamayari ng kumpanya, hindi po ito panghihikayat para lumaban yung inyong mga trabahante, yung ating mga workers ninyo. Ano po? Ito po pinapaalam lamang po sa kanila kamukha ng ginagawa ng Department of Labor and Employment, ng National Labor Relations Board at lahat ng mga ahensya ng gobyerno, ng pamahalaan na nagsasabi at pinapaalam ang mga kaukulang karapatan ng ating mga kapatid na manggagawa. Ano po? So ngayong araw na ito po, dudulog at kukuhanin natin ang side, ang alamin natin ang mga sinasaad na sa National Labor Relations Board, no? NLRB. Ito po ay ang mga karapatan ng empleyado sa ilalim ng batas pambansa ng ugnay sa paggawa or National Labor Relations Act. Hindi po ibig sabihin na gawa-gawa po lamang hanggang Department of Labor and Employment, mga executive order, kundi meron pong mga batas para sa kaalaman po ng ating mga kaibigan. Meron pong mga batas na talaga pong nagpoprotekta sa ating mga lahat ng mga manggagawa. Ano po? Kaya po lahat mayroon tayong karapatan. Kaya kailangan at karapatan nating malaman kung ano po ang ating mga karapatan na naaayon sa batas dito po sa ating bansang minahal, ang bansang Pilipinas. Ano po? Kape muna tayo sandali. Ngayon mga kaibigan, mga kamanggagawa, no? Unahin natin. Ayon po sa National Labor Relations Board, ang batas pambansa ng ugnayang panggagawa or National Labor Relations Act, NLRA, ay nagbibigay kasiguraduhan sa karapatan ng mga empleyado na mag-organisa o makipagkasundo ng sama-sama sa kanilang pinagtatrabahuan at makipagsundo sa ibang protektadong nagkakaisang gawain o isang gumawa ng anumang gawain na nakasaad sa batas. Ang mga empleyadong saklaw ng NLRA o National Labor Relations ay protektado mula sa ilang uri ng pagmamalabis ng pinagtatrabahuan at union. Ano po? So kailangan po natin to. Ito po yung nagpapatunay na meron talagang batas na nagpoprotekta sa lahat ng mga manggagawa dito sa ating bansa. Sa ilalim po ng NLRA, kayo ay lahat tayo na manggagawa ay may karapatan, lalong-lalo na yung rank and file, na mag-organisa ng union upang makipagkasundo sa inyong pinagtatrabahuan hinggil sa inyong mga sahod, oras, at ibang mga provision o kondisyon ng empleyado. Ano po? Dapat kailangan yon. Yung pagiging manggagawa mo, isang trabahante, isa pong manggagawa, isang worker sa isang pagawaan, sa isang kumpanya, contractual ka man o regular, alamin mo at meron kayong karapatan na mag-organisa ng union. Hindi ito panghihikayat kasi po, pag sinabing union, yung iba po sa atin, karamihan po sa atin, ay negative kaagad ang notion. Pag sinasabing union, leftist, nasa kabilang panig, hindi saklaw ng gobyerno, pero hindi alam po. Kaya nga nakapagtataka na yung mga tao na nagpapasimuno na magkaroon ng union ang manggagawa sa isang kumpanya, sa isang pagawaan, halimbawa, lagyan na lang natin, pagawaan ng soft drinks, pagawaan ng plywood, pagawaan ng biscuits, or anong pagawaan ng mga
damit, pantalon, sapatos, nagagalit. At kapag ka nalaman ng may-ari, hindi sila pinagbibigyan at tinatanggal sa trabaho. Kung tutuusin po, ito'y nasasaklaw sa naayon sa ating batas, ang National Labor Relations Act. At mamaya-maya po matutunghayan natin kung anong mga batas ang sumusuporta at nagpapahintulot sa mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga nasa rank and files. Iklaro ko po kung ano yung rank and files, yung mga nasa mababa, yung na walang posisyon, ang mga skilled, yung mga laborers, yung mga ordinaryong manggagawa. Sabihin na lang po natin, yan po yung mga rank and files at sila po'y pinoprotektahan ng ating batas. Kaya dapat malaman ito ng ating mga kababayan. Kaya nga nakapagtataka, ulitin ko, may mga hindi naman po lahat ng mga ehensya ng gobyerno, kapag nalaman nila at ang isang kumpanya, nagmamay-ari ng malaking kumpanya, ay dudulog sa kanila at sasabihin, tulungan nyo kami kasi nagkakaroon ng pag-oorganisa at may planong magkakaroon ng union sa aking kumpanya. Nagiging negatibo ang dating sa ibang mga ahensya ng gobyerno natin. Hindi naman po lahat, lalo na sa reinforcement. Ano po? Kasi bakit? Sinasabing makakaliwa, pero hindi na. Kaya nakakapagtataka. Sinasabi at may buod at may akda na batas para sa karapatan ito. At naaayon ito sa NLRA o National Labor Relations Act. No? Kaya hindi po pwede. Kaya hindi ko masukat isipin na kung ikaw nag-oorganisa, wala ka namang kinalaman tungkol sa mga gawain sa pambundok or pangkontra sa gobyerno. Ang ikaw naman, kayo naman, isang grupo na mga manggagawa, gumagawa kayo ng paraan na magkakaroon kayo ng boses at tinig at ng marinig ng management. Di ba? Ito po'y sinusuportahan. Kaya nga, sabi nga sa ilalim ng National Labor Relations Act, may karapatan na mag-organisa ng union o isang organisasyon yung mga manggagawa para maiparating ang mga hinaing nila o para magkaroon sila ng collective agreement kung ano yung mga kailangan nilang malaman, ang gustong malaman ng kumpanya, ano may-ari ng management ng company, at saka yung ano yung kailangan sila mag-meet halfway kung saan sila pwede na naaayon sa batas. Ano po? Pangalawa, bumuo, sumali o tumulong sa isang union. Karapatan po ng mga manggagawang Pilipino. Pangatlo, makipagkasundo ng sama-sama sa pamamagitan ng napiling kinatawan ng mga empleyado para sa kontrata sa inyong pinagtatrabahuan sa pagtakda ng inyong mga sahod, benepisyo, oras at iba pang mga kondisyon sa trabaho na naaayon naman sa Department of Labor and Employment. Ang sinusulong po talaga ng mga union, kung tutusin mga kaibigan at mga kamagkamagagawa, hindi po ito taliwas sa nakalista at nakatala doon sa Department of Labor and Employment. In fact, ito po'y sinusunod at ayun ang gustong makamit ng ating mga kamanggagawa na hindi ibibigay sa kanila dahil tanggapin man natin o hindi, meron talagang mga abusadong mga nagmamay-ari ng kumpanya. Di ba po? Yan po yung katotohanan at masakit na katotohanan. Ito po yung saga ng akin lamang po na idea. At sinishare ko sa inyo based on experience at tagal ko na rin po. Nasa 50 mahigit na po ako. Alam ko na po yun. Sa dami ba naman ng mga kumpanyang pinasukan. Ano po? Walang ibang hininimithi yung mga ordinaryong manggagawa, kundi lamang po makuha at maabot nila kung ano yung naitala sa Department of Labor and Employment na karapatan nila. At lalong-lalo na, sinusuportahan ng National Labor Relations Act or NLRA na ayon sa National Labor Relations Board. Hindi naman pwede. Ito naman ay mga pangangatawan, mga katawan ng ahensya na ina-acknowledge ng gobyerno. Kung susundin mo ito, sumatotal, kung ano yung gusto ng department, anong naitala sa Department of Labor na sabing karapatan ng bawat manggagawa,
na hindi binigay sa iyo, ang intuition ngayon, makakaliwa ka. Kasi nakisama ka sa union. Di ba? Kaya, ito naman, ipagpapaliwanag lang. Ano po? At nang mapaiba naman yung ating perception, ating paningin sa mga bagay-bagay tungkol sa labor at sa mga panggagawa. No, sana po maintindihan ng both sides sa magkabilang panig, ano po, sa management at sa mga manggagawa at lalong-lalo na sa mga ahensya ng gobyerno na nagpa-implementa. Sinusunod lamang po ng mga manggagawa kung ano yung naitala at dapat karapatan nila na ayon sa batas sa Department of Labor and Employment, National Labor Relations Board, NLRA, yung mga batas na ginawa. Dagdagan pa natin, ang mga kamanggagawa, karapatan po rin natin na kumilos kasama ang isa o higit pang mga katrabaho upang mapabuti ang mga kondisyon sa trabaho sa pamamagitan ng ilan lamang sa mga paraan na gagawin. Ang pag-akyat ng mga daing na may kinalaman sa trabaho, direkta sa inyong pinagtatrabahuan o sa isang ahensya ng pamahalaan. Klaro, o sa ahensya ng pamahalaan. Hindi doon sa makakabila. Po, yan lang naman ang talagang gusto at hinain at gustong makamit ng ating mga kapwa manggagawa. Pero kapag, yun nga, ulitin ko, kapag nalaman na nakasama ka sa union at miyembro ka, para ka ng virus sa loob ng kumpanya. Di ba po? Alam ko na makaka-relate kayo. No? Makaka-relate yung mga miyembro. Magiging negatibo na kayo. Not to mention some government agencies, mga sub-agencies. Excuse me. Lalong-lalo na po yung mga implementing agencies with regards to peace and order. Pag sinabing nag-o-organisa ka, isa kang trabahante, nagbabayad ng buwis, diba? Sumusunod sa rules and regulations ng Department of Labor and Employment, nakikipag-negotiate ka doon sa management ng kumpanya, ng isang malaking kumpanya, dahil yun nga, may mga hinaing kayo, hindi natupad at hindi nasunod kung anong naayon sa batas. Ang mangyari ngayon, nakipag-usap si malaking kumpanya sa mga padrino nila na nasa gobyerno, papupuntan doon, magre-report na ganito. Nagiging negatibo na at nagiging makakaliwa yung dating ng mga manggagawang ordinaryong manggagawa na gusto lamang pumamakamit ang mithiin na naaayon sa Department of Labor and Employment at naaayon sa National Labor Relations Act na sinuportahan naman ng mga batas ng ating bansa. At tuloy natin, mga kaibigan. Nag-expound lang ako kasi yun naman talaga ang totoo, ang makatotohanan. Sa ilalim ng National Labor Relations Act, mga kaibigan, mga kamanggagawa, labag sa batas para sa pinagtatrabahuan na pigilin kayo sa pagtalakay tungkol sa o paghingi para sa isang union sa panahong di oras ng trabaho. So tandaan nyo yan, lalong-lalo na yung mga nasa production, no? Mga pagawaan. Kagaya po ng bago matapos ang trabaho sa panahon ng pagpahinga o sa pagmudmud ng literatura ng union o sa panahon ng di oras ng trabaho. So pagpigilan po kayo. As long as na hindi na hamper yung mga ginagawa nyo, ang mga responsibilidad ninyo sa inyong kumpanya, hindi kayo dapat pigilan. Ano po? Na i-push at susuporta sa mga nung gawain. So yun po yung gusto nating mga malaman ninyo, mga kaibigan. At isa rin po ito sa labag sa batas para sa pinagtatrabahuan ayon sa National Labor Relations Act na tanungin kayo tungkol sa inyong suporta o gawain sa union sa paraan nagpahinaan kayo ng loob na sumali sa gawain iyon. So, napakasimple po. Natural yun. Walang karapatan. Pwede naman kayong tanungin, ano bang mga activities nyo in support doon sa
organisasyon ninyo. Labor organizations. Ano po? Pero kung pigilan kayo, wag. Kasi baka tanggalin ko kayo, wawarning kayo, diba? De-demote kayo. Bawal yun. Eto na nga, sinasabi ko ang pangatlo. Natanggalin kayo sa trabaho, ibaba ang tukulin o ilipat mas mahigit. Napakasaklap, ilipat kayo o bawasan ng inyong oras o palitan ng inyong turno or whatever it is. Kung anong mga changes dahil lamang sumusuporta kayo sa isang yun yung mga pamamaraan ng panggigipit. Siyempre, ikaw naman Juan de la Cruz, kapit patalim ka kasi nga, kailangan mong magpakain na meron kang 3, 4 hanggang 6 na anak. Wala kang magagawa. Dahil nga mahirap maghanap ng trabaho dito. At mahirap, mas lalo mahirap kung gutom yung pamilya mo. So nasa-sandwich ngayon si manggagawa Sana yun yung isa sa ating gustong makita ng ating pamahalaan. Sa bagay ngayon, sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr., nung nalaman, kasi kinuha nga ang atensyon ng Philippine government ng International Labor Organization or ILO, nung nalaman nila na medyo worst ang working condition dito sa Pilipinas, and they are doing actions, meron silang mga ginagawa na mga programa to reach out sa ating mga kaibigan na mga ordinaryong manggagawa. Isa yun sa maganda at positibong move ng Philippine government, lalo-lalo na sa administrasyon ito ngayon. So it means, medyo seryoso, no? Merong programa na magawa at maganap at maisasagawa ang gobyernong ito para sa kapakanan ng mga manggagawa, and hopefully na sana ito'y magpapatuloy at magiging seryoso, no? Yun lang yung maganda kasi they acted immediately after knowing, after getting their attention, their attention was kinuha ng International Labor Organizations or ILO, informing that the labor situation in the Philippines is one of the worst in the world. So, mahirap yun. Kaya, kagad-agad gumawa ng pamamaraan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, from the higher, from the president down, dun sa mga department heads ng lahat ng mga ahensya, to look into and to find ways kung anong gagawin at may address yung concern ng International Labor Organizations. And thumbs up kami, thumbs up ako personally for that, and hopefully magiging seryoso po ang gobyerno natin. Not only this time, but in the future, hanggang maiangat natin ang antas ng ating mga manggagawa. Because it boils down, magiging mahirap pa rin ang isang bansa kung yung mga manggagawa mo ay isang tuka. Ano po? You cannot hold them back in going or bringing them back in the Philippines kung ang labor environment ng ating bansa ay pangit. Mababang sahod, maraming mga mapang-abusong mga may-ari ng mga kumpanya. So how can you convince sa ating mga kababayan na huwag na kayo mag-abroad? Diba? Ang daming mga skilled welders, lahat ng mga scaffolders, painters, mekaniko, at etc. magagaling nasa ibang bansa. They excel dun sa ibang bansa. Yun yung nasasayang. Why? Kasi may problema nga. And it is being proven ngayon. Noon pa to. Na problema talaga ang labor environment ng ating bansa. No? Kaya nga pinapakita ko sa inyo mga kaibigan, ating programa ng mga manggagawa. Pinapakita ko sa inyo, napaka-normal, napaka-ordinaryo ng setup natin. You can hear motors, barking of dogs and everything because I am human na ordinaryong tao. Kasama nyo. Diba? Ba't natin tangkilikin yung mga mayayaman yun? No?
of course, they have their own avenue. Meron silang mga pamamaraan. But of course, itong sa atin, pangkabuhayan para pagkapakain, para may suportahan at may tatag natin kung ano katapat yung ating gobyerno at ano yung mga karapatan na kailangan dapat masunod na sinusuportahan naman ng batas ng gobyerno. At bakit ayawan ng bawat tao. Anyway, ituloy natin. So, bawal din takutin kayong isara ang iyong trabahuan kung pipiliin ng mga manggagawa na kakatawanin sila ng isang unyon. So, pag sinabi, kung ganyan pala, papasok kayo ng unyon, edi sara ko na lang itong kumpanya ko. Bakit? Nagtataka ako Bakit kinatatakutan ng unyon ng mga negosyante? Bakit? Yung mga unyon naman, sinusunod lang naman nila yung ano yung mga naitala at ano yung mga kailangan na gagawin at mga karapatan ng ating mga kababayan na manggagawa na naaayon sa batas. Lalong-lalo na sa Department of Labor and Employment. No? Kaya, ibig sabihin, by that act alone, kinukontra na ng mga karamihan, hindi naman lahat, ng mga negosyante o mga nagmamayari ng mga kumpanya na ayawan at kumukontra kung ano yung mga ninilalathala ng batas at ng Department of Labor. Di ba po? Tuloy natin. Bawal din lalo na tiktikan o i-videotape ang tahimik na mga gawain at pagtitipo ng unyon o magkunwaring gawin ito. So, parang ini-espiya mo. Bawal yon. Kasi wala naman talagang sinasabi. Ang unyon kasi bawal naman. Alam nga naman sabihin mo na ang gusto lang naman ng ulitin ko para maklaro ang mga unyon o ang organisasyon, labor organizations, ang talagang mithiin nila, maibigay sa kanila at makamit nila kung ano yung sinasabi ng Department of Labor and Employment na suportado ng ating saligang batas. Kasi karamihan, tanggapin man natin o hindi, ulitin ko ulit ito. Tanggapin man natin o hindi, hindi yun nila nakakamit, mga kaibigan. So mag-comment kayo, ano po, dito muna tayo sa part na ito. So ang ating segment, ang part 2, segment number 2 natin, hahatiin natin ito dahil sa National Labor Relations Act. At dahan-dahan natin itong hihimayin at anong mga batas na nasa ating 1987 Constitution na sumusuporta para sa mga karapatan ng ating mga ordinaryong manggagawa at ng mga manggagawang Pilipino. No? Ano yung mga naandoon? So himay-himayin natin ito. Ito muna yung first part ng ating second segment. At para maliwanagat at hindi masyado kayong mainip sa panunood na mabuti kung gwapo yung nagsasalita, ano? O maganda. Ordinaryong tao rin naman. Kaya nga ang background, ganito lang no? Ayokong, at ganito lang naman talagang kaya natin. Napaka-ordinaryo, napaka-simple, but full of napaka-informative. At sana'y makatulong ito sa inyo mga kapwa manggagawa. Ano po? So kung mayroon kayong mga katanungan, i-comment nyo na lang po. At please, huwag kayong mag-atubiling i-share ang ating mga videos para po ma-share din natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa manggagawa na nangangailangan ng mga impormasyon, na kulang ng impormasyon kung ano yung mga karapatan nila sa pagiging manggagawa. Hindi po ibig sabihin, ulitin ko, na ito'y paghihikayat sa inyo na kumontra sa inyong mga employers. Hindi po ito. At sana po sa ating mga employers, maintindihan nyo kung ano yung gusto kong iparating sa ating mga manggagawa na mangmang sa kanilang mga karapatan na naaayon naman sa batas. So to wrap up mga kaibigan, mga kamanggagawa, ang lahat ng labor organizations, ano man ang tawag mo nito, union o organisasyon, ang talaga pong natural at napakasimpleng mithiin nila ay makamit kung ano ang kanilang mga karapatan na naaayon sa ating batas.
na naaayon sa Department of Labor and Employment, na naaayon sa National Labor Relations Act. At sa lahat ng mga ahensya na talagang sinusuportahan at talagang pinangangalagaan ang ating mga manggagawa. So sana po'y nagkaintindihan tayo at naliwanagan kayo. So again, i-share nyo po para maipaabot natin sa ating mga kaibigan na medyo kulang pa po ang mga kaalaman tungkol sa kanilang karapatan bilang isang ordinaryong manggagawa dito sa ating bansang Pilipinas. Again po, maraming salamat. Magandang araw po. Kita-kits ulit dito sa Probinsyano sa Manila.